Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ako dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsay ginabuhat sa kaso ginubuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Naabo dito ang pangalan ni Bongbong. Mauna usas ila bago ako. Alright mga kababayan, it's another day, it's another reaction video po ang ating gagawin. Ito po yung tungkol sa diretsahang pagsagot po ni VP Sara Duterte dito nga po sa tanong ng ating kababayan kung saan tinanong siya kung kasama po siya sa listahan na posibleng padalhan po ng warrant of arrest ng ICC at direktang sinagot yan ni VP Sara na oo daw at napakarami pong pangalan ang involved doon sa di umano'y warrant of arrest na magmumula po sa ICC. At dito sa interview na to ay nasabi din po ni VP Sara yung tungkol sa kanyang naging karanasan noong mga panahon na siya po ay nasa The Hague sa Netherlands kung saan ibinahagi niya na yung kanilang pag-uusap ni PRRD ay tila nire-record na nga daw po, no? At nag-iisip na din to si VP Sara kasi syempre hindi natin alam kung baka meron ng mga nakikinig sa loob at ibinibigay sa mga naghabla kay dating Pangulong Duterte, no, yung kanilang pinag-uusapan at kung ano yung mga strategies nila kung paano depensahan itong ikinaso kay dating Pangulong Duterte. So para sa akin, magandang move ang ginawa ni VP Sara na nag-ingat siya at siguro nakakutob na din siya kaya sinabihan niya na din siguro sa PRRD na maging limit, no, yung kanilang mga importante, yung mga mahalagang impormasyon na kanilang dapat talakayin. So bakit nga ba naisama yung pangalan ni VP Sara dito sa mga listahan ng di umano'y padadalhan po ng warrant of arrest o susunod na aarestuhin ng ICC, no? Kasi alam nyo mga kababayan, marami na din po tayong nakikita, mga nababasa sa social media na ito pong si VP Sara ay nililink po nila doon sa nangyaring Oplan Tokhang dito sa Davao na siya daw po yung parang mastermind or head na ganyan. So wala pa naman tayong ebidensya, wala pa namang batayan para diyan para akusahan natin yung isang tao, no. Kaya nililink siya doon at alam niyo naman po yung naging kaso po ni dating Pangulong Duterte na yung nililink din sa kanya yung EGK po, no, na kaya po siya ay nandun sa The Hague dahil po sa kasong ito na isinampa sa kanya. Kaya lang mga kababayan, hindi pa po yan na napapatunayan kaya siya po ay itatry dun sa The Hague, which is ayan po yung pinagtatalunan, pinagdedebatihan dito sa ating bansang Pilipinas dahil ang ating bansa ay fully function po yung judicial judicial system. So much better na dito siya i-try, dito siya husgahan, dito siya hatulan kung siya man po ay nagkasala. So dito naman kay VP Sara, ito nga po yung usap-usapan ngayon, maingay ngayon sa social media na susunod nga daw po siya na aarestuhin. At bago yan, marami pang mga personalidad kagaya po ni Senator Bato de la Rosa, sila dating PNP, si Sir Danao, Karamat, Albayalde. So napakarami pa, no. Huli nga daw po ata si VP Sara. So grabe talaga yung pinagdadaanan ngayon ni VP Sara mga kababayan, no, kasi bukod dun sa impeachment, bukod dun sa confidential fund na
pilit na pinupukol sa kanya, tapos yung pagkakakulong pa ng kanyang ama sa dahig, tapos ngayon naman yung listahan ng di umano'y susunod na aarestuhin o hahainan ng warrant of arrest ng ICC. So, grabe, hindi ko alam kung paano na natitiis, paano kinakaya ni VP Sara yung mga ganitong sitwasyon. Napaka-pressure po ng ganito. So ngayon, mapapaisip ka na naman mga kababayan kasi nga 'di ba, alam naman natin na ang Pilipinas ay nag-withdraw na po sa ICC. So wala na pong jurisdiction yung ICC sa ating bansa. Then why merong ganito na namang mga senaryo na papadalhan po ng warrant of arrest mula sa ICC samantalang wala na po tayong kumbaga, wala na tayong kinalaman doon sa ICC at tayo po ay may sarili naman pong batas na gumagana dito sa Pilipinas. So, yan na naman yung maraming tanong na naman sa ating Pilipino. Bakit hahayaan pa ba ulit natin na mangyari ang nangyari noon kay PRRD at hahayaan ba natin na napakaraming Pilipino na naman ang ipapadala sa dahig? No? At kung sila man po ay nagkasala mga kababayan, wala namang kaso litisin sila dito sa ating sariling bansa, dito sila ikulong, dito sila litisin at hindi natin kinakailangan isuko sa mga banyaga dahil kung sino man ang nakakakilala sa kanila, tayo, ang batas natin yung dapat magparusa sa kanila. So, yun lang yung yung opinion ko tungkol dito sa nangyayari ngayon sa ating lipunan, lalo na dito sa talagang issue ng ating bansa ngayon. Grabe, napakagulo na po talaga ng sistema ngayon dito sa Pilipinas. Talagang nagka-divide na. Yung division na tinatawag na wala na yung unity na sinuportahan natin noon. Pero para sa akin mga kababayan, kung talagang ang puso mo talaga ay nasa bansang Pilipinas, nasa paglilingkod sa iyong bayan, walang kahit anong hirap para sa iyo, no? Kasi talagang ang laban na yan ay laban mo para sa buong bansa. No? Kaya itong si VP Sara, ipinapakita niya lang yung isang imahe, isang karakter kung saan sa dami-dami ng ipinupukol sa kanya, sa dami-dami ng mga taong gusto siyang pabagsakin, andyan pa rin siya, no? Nakatayo at patuloy na nagpapakita ng lakas at tiwala na malalampasan niya po yung ganitong mga pinagdadaanan niya. So panoorin naman natin ngayon mga kababayan yung naging press briefing po ni Senator Amy Marcos kaninang umaga. Patungkol nga din po to sa issue po ng warrant of arrest kay VP Sara Duterte. Balikan ko lang yung warrant, ICC warrant to ma'am, no, yung narinig nyo para kay VP Sara. When is this coming out? Chismis nga lang kaya walang name and date. Kaya lang, sa daming nagtatanong, sa marami na nagsubaybay sa oras-oras na hearing, pakiramdam ko, obligado ako magsaad ng findings along the way. Kasi nga hindi matapos-tapos at hinahadlangan ng todo-todo. Doon may binabanggit din po na yung Republic Act 9851 wherein it says na yung pag-present sa local court ng isang individual who is facing an allegation of crimes against humanity, hindi na kailangan. The government, although the term used was may surrender yung individual na yun, do you think it's enough doon sa nangyari kay former president? Sa bagay na yan, sa palagay ko, ang Senado kasama ng Kongreso maaring magbago ng batas at liwanagan yung Article 17 nung 9851 kasi hindi maliwanag doon, parang natanggal sa proseso ng pagpipinal. Nakita ko yun, maliwanag yung surrender, maliwanag yung alin yung extradition. Maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Pero doon sa final version mukhang na-edit, kaya maari natin tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yon na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na inakda ng tatay ko. Ang tagal-tagal na nun. Marahil kinakailangan tignan na rin natin yan dahil hindi na pakay sa mga problema ngayon yung ibang provision doon. Since it's not yet amended yung binanggit niyo po na Section 17, that's still existing. Hindi po ba enough to justify what happened
during yung March 11 arrest. Kapag hindi maliwanag ang isang bagay, binabalikan yung debate sa Senado, yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng ipinasa, rinipaso yan. At maliwanag dun sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung bakit na iwaglit at naiwan yun at may nilagay na mga pag-aamyenda sina Senator Subiri, sina Senator Gordon noong panahon na yon, hindi ko alam kung nakalimutan lamang o sa pagmamadali hindi na isaayos ng maigi. Pero yan naman ang trabaho talaga ng mambabatas. Tignan at isaayos, iklaro ang mga hindi masyadong maliwanag. Alright mga kababayan, so napakinggan na po natin yung short clip video po ng hinighlight natin dito sa naging press briefing po ni Senator Amy Marcos kanina, no? At nasabi niya nga po na wala naman pong petsa at pangalan kung kailan lalabas itong warrant of arrest di umano para po kay VP Sara dahil pinaniniwalaan ito po ay chismis lamang daw po. So whether it's chismis or not, syempre nakakabahala din po ito para sa atin dahil ayaw na naman natin na mangyari na naman itong pagpapadala ng ating gobyerno ng isa na namang mamamayang Pilipino sa ibang bansa para doon litisin, no, kung ito man ay nagkasala. Dahil talagang panigurado ay magkakagulo po talaga ang mga mamamayang Pilipino, talagang mahahati po talaga tayo dyan. Kaya nga 'di ba yung impeachment, mga kababayan, ay may malubhang epekto din sa ating bansa dahil ito po ay magkakaroon ng division sa mga pananaw ng bawat isa sa atin dahil magkakaiba po tayo ng pananaw pagdating sa politika. So maaaring ang mamamayang Pilipino ay mahati at talagang malawakang kaguluhan po talaga to, no? At ayaw naman natin yun mangyari, kaya as much as possible sana ito ay maresolba sa maayos na paraan para hindi na po tayo humantong pa sa ganong bagay. At ito naman pong si Senator Amy Marcos, kilala nyo naman po yan, siya po yung kapatid ni PBBM na talagang matapang na humaharap at bumabatikos sa administrasyon ng kanyang kapatid at napakarami nga pong espekulasyon na ginagamit nga lang daw po si VP Sara netong si Senator Amy Marcos, pero marami din pong mga kababayan natin ang naniniwala ng tunay at malasakit na pagsuporta dito kay VP Sara. At sa bagay, si VP Sara na po mismo ang nag-endorso dito kay Senator Amy Marcos, no, bilang senador sa darating na May 12, 2025. Kaya siguro yung tiwala na lang natin kay VP Sara dahil hindi naman po gagalaw yan si VP Sara kung alam niya naman pong siya po ay mapapahamak o mapapahamak sila. So I trust kay VP Sara kung ano man yung kanyang binabaybay na daan at naway gabayan siya ng Panginoon sa kanyang mga desisyon sa buhay. At ito namang si Senator Amy, no, sana pagdating ng araw ay maunawaan din siya ng kanyang kapatid kung bakit niya ginagawa to. Dahil ito nga pong si Senator Amy Marcos ay talagang inilalaban niya po kung ano lang po yung tama at katwiran. So yan po yung kanyang paninindigan na kahit na makasakit siya sa kamag-anakan nila, sa lahi, sa ano nila, ang kanila, siya po ay mananatiling tapat sa sinumpaan niyang tungkulin sa ating inang bansa. So hanggang dito na lang muna mga kababayan. Maraming salamat po at please don't forget to subscribe and click the notification bell para always updated po kayo dito sa mga upcoming videos na i-upload natin dito sa ating channel. God bless po.